the 10% of the highest energy. Of the max energy. Correct. Very good. Why is background scan necessary before sample measurement? Para ma-remove ko yung absorbance. Ay, yung Sir. Hindi, parang tinatanggal lang po natin yung noises. Noise, not necessarily noise. Anong tinatanggal natin? Nasa tama ka na, sir. Yung background. Which is yung signal ng air at ng diamond. So you don't want the signal ng air at ng diamond na masama sa sample spectrum. So you need to do background scan before sample measurement. Every time. How often should you perform power spectrum check? Once at the background. So, nasundan niyo po yung procedure natin sa pag-acquire ng sample spectrum. Lapit po. So, si Sir Rich, nag-run na siya kanina ng sample niya. Sir Rich, pakita mo lang ulit paano i-identify yung sample by spectrum search function. So, once na okay na yung nasa view na kayo, kiklik niyo yung search sa tabi ng view. So, And then, tapos 5 maximum hits, tapos 750 yung minimum quality for this search. Tapos spectrum search. Then lalabas yung mga hits. This one, yung 5 yung lumabas. Tapos para magkaroon siya ng mas clear na visualization, mag-overlap, kiklik yung join. Tapos ayan. Yung red yung sa search, tapos yung black yung yung black yung nasa library, tapos yung red yung nasa sample. So yun yung since yung sinample namin is starch, parehas siya dun sa library, more or less. Merong soluble starch sa organic, sa reagent, tsaka sa organic 2. Tapos meron ding hits sa dextran tsaka beta cyclodextrin. Pero ayan. okay? Malinaw po. Okay, so again, be careful when doing spectrum search. It's not always correct to assume that the result is indeed the identity of your sample. So, it's your responsibility to always confirm. Okay? So, in this case, do you agree that the sample is starch based on the sample spectra? Of that from the library and your sample? Yes? They have similar. Okay, very good. So the intensity, we're not after matching the intensity because there are various factors that can affect the intensity. What matters when identifying the sample or doing spectrum search is the peak position. Okay? So once napili niyo na alin dyan yung tama, just click fix search result and then close and then go on with your measurement. Okay? Again, before I proceed with discussing the other data processing, other functions, please run your samples first, acquire the spectra. Sir, meron ka pa isang May dalawa pa. Pwede isa lang. Sige po, yung isang cellulose. Isang cellulose. And then, one representative from file name. Tapos, save. Then, background scan is Tama. Sinasabi niya lang make sure na walang sample, malinis. May question po? May part na confusing, hindi masyado nasundan? Tinatanong ko lang sa course. Kasi baka pare-pares po kami nakawa sa natipid sa water. So, may Usually, ang practice ko talaga pag FTIR, you remove the solvent. So, if may mga extraction kayong ginagawa, kasi yung sample niya nasa extraction solvent pa, then you have to rota back first. prepare ko nito, sir. Sige, sir.
Ay, sorry. Ganyan din sila. Okay. Ano ba to? Bakit sabi niyo po hindi pwede? Ito kasi may sulfuric acid. Medyo mataas yung concentration, sir. 1 ml of 95%. 1 ml lang po. Oh, Saan yung hinahit? 1 ml of 95% sulfuric acid. Saan ba din yung Deionized. ilan? Yung 20 ml. So 1 is Magko-corrode kasi yung steel, sir. sa amin din ba? Oo, ito na lang sa amin. Ibig sabihin, sir, ano yung mga bawal na Any solvents? strong acids. Strong acids and alkaline. Sir, may tanong ako, sir. Di ba po kanina nag-grant po kami ng pineapple? Tapos ito po is kasama starch. Okay. May way po ba kami na ilagay din po siya dito? Parang join, gano'n. Hindi. Kailangan ilalabas talaga po namin siya sa ano po. Gusto niyo i-overlay yung starch na kasama at pineapple? Hindi niyo pa siya pwede gawin sa library. So, Pwede niyo siya i-overlay pero hindi sa library. fix ko na lang po natin. Para wala na po. Everyone, listen. Sa view po ba ako Sa view po ba yung... Apo. So, ang question ni sir is, possible daw po bang i-overlay yung dalawang spectra? Possible po, pero hindi sa library, sa spectrum search. Dito lang siya sa labas. So, sa view mode, ang naka-open is cassava starch. If gusto nyo pong i-overlay si pineapple, hanapin nyo dito sa preview yung spectrum ng pineapple. Ito po. I-drag mo po siya. Oh. Oh, that's so cool. So, bali para sila ng fix dito. Ito rin. Tapos, meron lang slight difference dito. Ito na-adjust lang siguro ng konti to, sir, no? Hindi natin masabi. Hindi. Pero ito, same siya. Okay. Pero So ngayon, ang ginagawa nyo, you're doing the comparison visually, which is subjective. Okay? So, if you want to have a better data or more quantitative parameter, you do the purity function, which we'll do later. Okay. I-check mo, kunin mo yung similarity index ng cassava versus pineapple. Kasi when you do spectrum search, you're assuming that the sample is unknown, both are identified to be soluble starch, pero makikita mo sa spectrum, hindi sila parehas na parehas. So when you get the similarity index, doon mo makikita if may difference ba ang starch from pineapple or starch from cassava. Pwede po ba siya yung similarity index with each other or kailangan po namin ng similarity index of each doon sa soluble starch? Hindi. Similarity index ng cassava versus pineapple. So with each other po yun. Okay po. If gusto nyo kunin yung similarity index ng sample to soluble starch, you need to have a soluble starch standard. Hindi nyo pwede gamitin yung spectrum ng soluble starch na nasa library. Okay. The library spectra are exclusive only for identification. You can't use it for similarity index determination. Malinaw po. Okay. Mamaya gawin natin yun sa yung similarity index. Okay. What's the next sample? Whose group? Kayo na sir. Sige. Ito na lang po siguro. Pellet ba yan? Pera. Tagal na siya dito sa storage. Sige. Polyprop, polyeth, polystyrene. Grabe. Ano pa yun? You just need a single sample to make contact po dun sa crystal. Okay.
Sino next? After kayo na po, ma'am, ha? After kayo. Balik ka po sa measurement. Input the file name. Nandun naman yan sa manual, sir. Sa QR. Dun sa guide na binigay ko. Save po. Tapos dito, Background magbabackground. scan first. Okay na po. May isang estudyante na mabasa ng Keep it. Ginayaran. $7,000 na yata. Eh, 5 pair pa naman yata binibili. Diba? Sir, okay. Mag-background. Okay, balik ka po sa measurement, sir. Measurement. Load your sample. Okay, so I'll take this opportunity na din since you're analyzing a pellet sample. Yung anvil nyo, itong pang-press, dalawa po yung type niya. Merong flat, ito yung current na nakakabit, merong concave. Okay? Ang tendency kasi po minsan, kapag ang sample nyo ay pellet or mga spherical yung shape, tumatalsik siya pag ginagamit mo yung flat pang-press. So to hold it in position, you may use this concave na anvil para hindi tumalsik yung pellet. Di rotate siya, rotate. Naka-screw lang po. Naka-screw lang. Pati Pwede dito, niyong sir. palitan. Oo. So, Pero pwede mo munang itry ng flat. Okay. Pag kaya mo siyang ilagay ng flat, better para hindi mo na kailangan magpalit. May tunog ba yan na kapag sobra na yung pag-ano? Nagsasnap siya, sir. Parang sa... Kuha ka lang isa. Tingnan mo kung mapipress mo nang hindi siya tatalsik. Ito yung isa nga, sir. Judge ko ng gaano katigas. Pag ganyang matitigas, hindi nyo kailangan isagad. Kasi yung diamond, hindi naman po siya basta-basta nababasag kasi matigas yan. Kaso ang tendency, pag pinilit nyo, tapos matigas yung sample, pinilit nyo i-press, lumulubog yung diamond. Okay? Sige. Pwede mo na pong samples. Samples. Hindi yan pure na polyethylene, sir. Polyethylene yan. PE po nakasulat lang dun sa... Pero hindi yan pure. Dapat wala to. Wala to. Wala to. So, makikita po natin dun sa library mamaya kung ano plastic. So, okay na po, sir. So, Okay, pakitanggal muna bago tayo mag-process. Analytical judgment. Tapos yung data, pwede i-save sa flash drive. Immaculately clean flash. Papagamitin mo ba sa pa-download na lang nila yung file. email na lang. Okay na yan pag solid data. Pag may internet sa pwede, walang internet rin. Bale, sir, sa search. Yes. May wifi yung PC. Wireless. Spectrum search. Yung pala eh. Dapat nakinig ka na. Poly. Dapat dito nakinig ka. Okay. Overlay mo. Polyethylene, di ba? Pero hindi siya pure na polyethylene. Katulad dito. I-overlay mo sir. Join. Tama. Dapat wala to. Wala to. Wala to. So, ano yung pinakamalapit sa... So it's polyethylene pero May meron add- siyang kasamang impure? I wouldn't say Additives impurities po. kasi masyadong malaki yung fix for an impurity. So, parang may additives pa po Freebies. siya. Hindi siya pure na polyethylene. Sir, paano na siya isasave po after na? Piliin mo muna dyan kung alin yung tama. So ito most likely most reasonable result. Click fix search result. Sa course siya. Then Sa close. isa percentage siya, di ba? Pag similarity. Tapos pag isasave po, ito lang po save. Opo. Actually nakasave na yan. Okay.
Once na scan mo Save yung as PDF. Mamaya. Okay, malinaw po. Ngayon, paano ko nasabi na hindi siya pure ethylene without doing the spectrum search? Alam ko lang kung ano ang spectrum ng polyethylene. Experience na lang. So, hindi nyo kailangan kabisaduhin na nalaman ko kasi tinignan ko yung mga pics. Hindi. Alam ko kung ano yung spectrum ng mga common samples. Kaya nasabi kong hindi, dapat wala to. Okay? Sige po. Nasundan po, sir? Yes. Okay. Next group. Wala kayong sample. So, kung wala kayong sample, Mura ba? Yung mga iba may experiment? Pero bawal daw sa yung acid sa base. sige. Bilang mahaba ang buhok mo, ma'am. Ayan na. Balik ka po sa measurement. Nasundan mo ulit yung process natin. So, lagay mo sa file name, Yung iba nakapila na initials kayo. mo. Sa kayo lang para Malinis. Okay. Hindi, huwag ka na po. Nag-sample na kayo ng liquid. Again, pag liquid sample, itadrop lang. Pag solid, ipipress. Huwag ipipress pag liquid kasi mawawala na sa... Okay? Balik sa measurement. Gambit, ha? Okay. Hindi, ganun mo lang. Isang bundle. Huwag mo lang pag-iwala yun. Kaya nga sa kanya. Hindi mo na sa For the sake of science. Establish ko muna sa mga procedure. So, iniiwan nyo lang. Tapos, Okay? Then, sample scan. Okay. Then, kindly, malinis naman yan, no? Pero punasan nyo na lang din ito ng ethanol. Kasi baka may oil. And then, identify what the sample is. Paano mag-identify? Sige po. nasa mag mo naman. Madali lang naman. Nasa video sa Tama? Okay, paki-confirm nga po. Tama? Ay, tama. Ito yung... Tama pala. Ito yung... Yung indot, makikita niyo po dito. Ay, okay. Ito yung sample yung red. Okay, tama. Human naman yung lumabas. Congrats. Sir, question lang. Sa mga cartridges po na, di ba may pwede ba siya pag pinowderize na lang? Pag dry na, yes. Wag lang in solution form. The diamond can stand the acid, pero yung pack, ito magko-corrode siya. Ayaw mo mag-corrode yan kasi nare-read yung oxides. I proceed to the next part. Any volunteer, isa pa. Siguro yung gusto mag-hands-on. Wala man. Oh, si Pam. Balik ka ulit, measurement, file name, initials mo, Ano na yung paggamitin mo sa yung mga nag-training lang ng gumamit mo? Mga students. skin. Kinabahan. Save. Okay, then background scan. May exam pag pumasa ka. Mamaya may quiz. Lang daw yung pwede mag-operate, sabi niya.
Actually, this is one of the easiest to operate among the analytical instruments. Okay? So, ma'am, tara. Measurement. Medyo, ito ang UVPs, medyo Skin mo, press mo dito. Pasmato pa rin. Sige, ano natin, punasan muna natin. Water. Kasi may oil yun. Yung pinipm naman pala nila to, sir. Oh, sir. 26. Okay, then, sample scan. July pa, sir. Huwag kayo matakot sa infrared light ha, it's harmless. So, question, pag gamit ko ng equipment is pagka-open pa din siya Walang warm up time. Basta pasado yung power spectrum mo. Katulad nito, di ba ito 1 hour pa po. Tapos may oras din po yung bulb. Kasi nga, yung light source natin, hindi siya yung typical lamp. Okay, identify the sample. Yung next one. Paki-confirm. Human skin. Okay. So, nasundan niyo po yung procedure ng sample spectrum acquisition to identification. Okay. So, I'll tell you later bakit ko pinakuha yung spectrum ng hair and skin. Ha? Fix search result, close. Questions? Yan. Okay, so just to clarify, I hope we're on the same page. Yung own sample is unknown. Saan si Sir Rich? Tawagin mo lang po. I don't use it to confirm. Kasi pwede mamali yung result. You don't use it for confirmation. May iba tayong gagawin to confirm the identity of the sample. Sa lab, for example, sa PDEA, this is used to quickly identify the drug of abuse. So, pag nalaman nila ang amphetamine yun, they use other techniques like GC, GASCOM, to confirm. Question po? Sige. Ngayon, you already know how to identify samples by spectrum search function. Isa rolay wala. Before I proceed to the other function or to the next topic, I'll just show you some details that you must be mindful of when acquiring your sample spectrum. Okay? Let's try to look at this example. This is polystyrene, correct? With freebies. Okay. Okay. So, mapapansin nyo, even sa ibang samples, may mga portion like this. Okay, right click. Zoom in ko lang. Full view. Yung portion na yan. At saka, ito, parang noisy. Correct? As much as possible, we don't want those noisy baselines kasi napapababa niya yung signal to noise ratio ng measurement niya. Ayan o, gusot-gusot. Tama? Okay. Saan galing yung gusot-gusot na yan? Naalala niyo yung background spectrum natin? Saan galing? Moisture. That's why, sabi ko po, pag magra-run kayo ng samples, you make it as dry as possible. Kasi pag nag-absorb siya ng moisture, nagiging gusot-gusot yung spectrum nito. Okay? Although we can apply data processing to correct or to at least remove those noisy baseline or spectrum, babawasan yung integrity ng data nyo kasi processed na siya. And when you're doing instrumental analysis as much as possible, you minimize the post-processing na ginagawa. Okay? Sige. Although, inevitably, may mga kailangan talaga kayong gawing processing. So, let's try to look at this. This is cassava starch. This peak
at around 2,400 centimeters inverse. Okay, kung mapapansin nyo. Ayan, no? PE plastic. Consistent. May lumalabas. Tama? Kamusta kaya sa iba? Malabas? Okay. San yung kamukha niya? This is CO2. Okay? Kaya, sinasabi ko, you do the background scan every time mag-sample scan. Kasi hindi naman bawal na isang background scan lang tapos tuloy-tuloy na sample scan. Actually, ginagawa naman yun. But the problem is, real-time nagbabago yung condition ng air. So, nag-a-appear yung CO2 peak. So, kahit mayat-maya tayo nagba-background, may maliliit na lumalabas. What more kung hindi ka nagba-background scan, mas prominent yan. Naapektuhan yan yung result mo. Tama? So ngayon, if that is indeed coming from air at alam mong hindi siya galing sa sample, we can remove that. Okay? So one of the first data processing na na ituturo ko sa inyo, dito nyo siya ma-access under data processing. Ang tawag po doon is atmosphere correction. Okay? Data processing, atmosphere correction. So the atmosphere correction function minimizes the presence of peaks coming from CO2 and moisture from air, not moisture from sample. Okay? Magkaiba yun. So, check nyo po dito, smoothing and high CO2 correction. Calculate. Okay? So, nawala yung CO2 peak mo. We can do the same for the polyethylene sample. Sino gusto mag-perform ng atmosphere correction? Ikaw na lang. Dito po. So, nakaklik na. Parati kang nasa view, dapat muna. Tapos, data processing, atmosphere correction. Ito na po mismo. Tapos po. Smoothing, high CO2 correction, calculate. Okay. Okay, nawala na siya dito. Okay. So, okay po. Okay. So, again, you only use the atmosphere correction if the artifacts, when I say artifacts, peak that are not supposed to be in your spectrum, okay, ay galing sa air. Ha? So, minimal din na susmoothen niya yung moisture. But if the moisture is coming from the sample, hindi niya mapakorek. Okay? Malinaw po. Nasundan? Okay. Okay. Marami pang ibang data processing. So, ang pinaka-importante at most common is the atmosphere correction. The other one is ATR correction. Okay? Dati, walang ATR. Hindi uso ang ATR. Puro transmission measurements lang. Ngayon, ang concern natin is, ang spectrum, when you acquire this using ATR, iba yung itsura niya pag via transmission. So, the concern arises when you are comparing spectrum na in-acquire via transmission at spectrum na in-acquire via ATR. Magkaiba sila ng intensity. Okay? That is due to the crystal. Okay? So, if you are going to compare the spectrum of a sample that was acquired via transmission measurement, tas ang sample nyo, in-acquire nyo via ATR, what you can do is to first perform what you call ATR correction. Okay? Tandaan po. To better visualize, let's take a look at ethanol. Okay? This is the functional group region, 1,5 to the left. This is your functional group region. 1,5 to the right is the fingerprint region. Sino ang mas mahahaba ang peaks? Functional or fingerprint? Mas mahahaba sa fingerprint. When you acquire ethanol via transmission, hindi kanya ng itsura ng intensity. Okay? If you want to transform this into a transmission spectrum, click data processing, ATR correction. Calculate, okay. Anong nakita nyong difference?
This is before ATR correction, sorry. This is before ATR correction. This is after ATR correction. Before ATR correction, after ATR correction. Nag-level yung intensity ng peak. Okay? Ang tendency, ito yung true. Ito yung totoong spectrum niya pag in-acquire via transmission. Pag nag-ATR kasi, magkaiba ng penetration depth sa crystal pag magkaibang wave number. So, hindi pantay yung kanilang peaks. Okay? If i-compare nyo siya ngayon, let's say meron kang literature value or hindi kaya yung lumabas na result sa library mo ay galing sa transmission spectrum, it's better na i-ATR correction mo muna siya para mas comparable yung spectrum. Okay? Is this required? No. This is mostly for visual presentation. The identification, again, is mostly on peak position matching. So the intensity, although may slight factor siya, hindi para maapektuhan yung result ng identification. Okay? Malinaw po? Okay, again. When do you use atmosphere correction? Removal of the presence of CO2 peaks and water vapor peaks from air. Ang ATR correction, kailan ginagamit? Okay, so you can resemble the original transmission spectrum. Okay. Ngayon, yung ibang i-discuss ko, these are just optional data processing but you may find this useful. Yung mga isi-skip ko, ibig sabihin hindi siya ganun ka-importante. Most likely hindi nyo magagamit. Tsaka hindi siya applicable sa accessory na gamit natin. Okay? Unahin ko na yung smoothing. The smoothing, I don't want to use this as much because this is prone to abuse. Okay? This is essentially beautified. Okay? What happens when you smoothen your sample is you literally smooth your spectrum. Okay? Now, the problem is, kakasmoothen mo, nabura na yung mga peaks na importante. Okay? So, I don't really use this, but in case there's a need to use this, please use this responsibly. Okay? Dapat walang peak na mawawala. Na para bang nag-beautify ka, kaka-beautify mo, nabura na yung ilong mo, yung bilik mo na. So, dapat dito, mape-preserve mo pa rin yung spectrum. Okay? So, that's smoothing. Mostly for visual presentation also. Next applicable sa inyo ay... Okay. This one, although applicable, again, mag-ingat sa paggamit. Be responsible. Okay. You have this polyethylene spectra with freebies. No? So, pag present ko yan, malalamang hindi pure yung polyethylene sample ko kasi may mga artifacts. So, ang tendency, gusto mo siyang tanggalin. Okay? Again, be responsible. No? What you can do is perform connect. Gusto kong tanggalin tong peaks na to. If you do it seamlessly, click this arrow. Okay. If you do it seamlessly, mas magiging hindi halata yung processing na ginawa mo. Okay? Halata kasi mahaba yung pag-connect ko. Sobrang kinis. So, yan yung iiwasan ninyo. Kunyari ito, yung CO2 peak, pwede natin din yan tanggalin via connect. Click nyo lang itong arrows, set the range, click calculate. Wala na siya. Okay? So, again, use this responsibly. Next, another applicable data processing is what you call peak-peak.
P-E-A-K-P-I-C-K. Okay? Ang purpose ng peak is to label the peaks. Okay? Usually ginagawa to ng mga students if they want to label the peaks. So click peak, and then you have two options. You set the threshold, let's say for example 80 nilagay kong threshold value. All the peaks lower than 80% transmittance, yun yung lalabelan mo. Okay? Calculate. Tapos, andito sa table yung mga peaks. Ngayon, naputol to, pwede natin i-adjust yung y-axis. 0. Okay? Pag gusto nyo mas ma-labelan din yung mas matataas na peaks, baguhin nyo po yung threshold. Okay? So, peak, imbes na 80, gawin nating 90. Calculate. Ito ay above 90, so hindi siya kasama. Ngayon, pag gusto mo naman po ng manual kang mag-identify ng peaks, you can just go to the point peak table dito sa baba, right click, add point. Lagay mo yung wave number. Kunyari, hinahanap mo yung peak at unidentified or specified wave number, sulat mo na lang dito. Or pag gusto mo, you can just right click, click cursor, tapat mo na lang ito dyan. Then, so nandyan na siya. Andito na din siya sa table. Dito yung wave number, andito yung percent transmittance. Okay? Nasundan po? Okay. Yes. Yung program po ba niya, pwede siya i-install sa ibang computer? May mga kinuha lang dito. Kailangan nyo lang ng product ID. In that case, consult kayo sa Shimadzu Engineer. So, yung program dyan, no? Hindi, pwede nga siya install. Kaso, papaalam nyo yung, hihingi nyo yung product ID sa engineer ni Shimadzu. Pwede ko naman ibigay sa inyo yung contact. Okay? Sir, pag mag-a-add pa po kayo ng additional pick, paano po yung process? Sige. Same kung paano ko tinuro, sir. Right click. Under point pick na tab, right click ka sa table. Cursor. Tapos i-drag. I-drag mo lang po. Kunyari ito. Then, martilyuhin mo. Ayan. Okay? Nasundan niyo po. Okay. So, most of the data processing na nandito, bukod sa hindi sila normal na ginagamit, hindi sila applicable dun sa configuration ng FTIR ninyo. So, yung mga minention ko, yun po yung mga usual na most likely magagamit dito. Okay? You have questions? Wala na? Sure? May gusto kayong itry bago tayo mag-proceed sa next? Ano po ulit yung sa noise? Yung? Sa noise. Ano Yung sa i-check noise? po kung may natirang sample. Punta ka lang po sa measurement na tab, then click monitor. Monitor lang. Makikita mo yung, ano to? Hindi yan noise. CO2 peak. Kaya importante, nagba-background ka parate bago ka mag-scan. Hindi pwedeng isang beses lang. Kasi tumataas yung CO2 concentration. Kaya po, sa FTIR analysis, if may nakaschedule na FTIR, dapat walang ibang nagwo-work sa room. Ang original intended design for FTIR room ay dapat siya lang mag-isa. Wala siyang ibang kasamang instrument. Okay? Bawal po yung ganito. Hindi naman sa bawal, pero as much as possible, dapat mag-isa lang siya. Tapos, isang tao lang din. Hindi pwedeng ganito tayo kadami. Okay? Okay. So, scheduling na FTIR. Lalo pag nagro-rotabap kayo, dapat make sure na naka-on po yung exhaust ha.
Kasi yung fumes ng solvent pwedeng ma-read ng FTIR. So, sir, yung reservation yun for half day sa... Pagpe-prep dito ng acids, ha? Yeah. Okay? Nasundan? Okay. So, bago ko kayo ipag-practical, may tuturo akong kasunod. Okay? Ito na yung pag-measure ng similarity index. Okay? So, nasa na si Sir Rich? May side quest. May side quest. Sige. May pinuntahan nila po. Okay, sige po. Kasi applicable to dun sa sample niya kanina. Ngayon, ang gagawin natin is computation ng similarity index. Again, you do this if you want to have a more quantitative parameter when comparing two samples. Okay? For example, yung sa kanya kanina ay dalawang starch, identified both starch by the spectrum search function, pero pag tiningnan mo visually, hindi sila parehas. Okay? So, dun mo titingnan yung similarity index nila. Kung may difference, may significant difference ba ang starch from pineapple or starch from saba? Okay. Ngayon, since wala pa si Sir, I need another volunteer. Si Ma'am, ikaw ulit. Ikaw ulit. Okay? Kunin din natin yung skin mo. Sige. Nagpapalatan ng buhay. Ma'am, gusto mo ikaw naman? Ito daw po siya. Sige. Tapos ikaw naman. Pero, sample mo. Kailangan sample mo. Ikaw lang mag-operate. Okay? So, punta ka sa measurement window, tapos edit mo po yung file name. File name muna. Hindi na po bababa. File name muna. Initials ni ma'am, tapos skin. Okay. Save. Then, background scan. Hindi. Sa'yo kasi yung pantao. Unahin niyo yung file name kasi ang target natin is minimal yung interval between background scan and sample scan. Pag nag-background scan ka, tapos doon ka palang magta-type ng file name, tumataas yung interval. Nagbabago yung condition ng error. Gusto mo pagka-background mo, sample ulit. Kaya mag-name. Kaya file name muna. Wala namang mangyayaring error pag inuna niyo yung background bago file name. Pero tumataas yung interval. Okay, measurement. Ma'am? Medyo i-diin mo ng slide, ma'am. Okay. Basa. May moisture. Okay na. Okay. Pakilinis po. Then ma'am, paki-identify yung sample. Kunyari di mo alam. Naman. Ano kaya yun? Ano yan? Skin. Join. Okay. So kung mapapansin nyo, lahat ng nasa hit list nyo ay protein. Kasi pare-parehas lang yan ng itsura. Lahat yan protein. May minor difference kaya na-identify niya yung human skin versus, for example, yung hair. Okay? So dito sa ginawa nating experiment, nag-run tayo ng protein samples. Specifically keratin. Okay? Keratin. Keratin from skin and keratin from hair. Okay? Keratin from skin ng magkaibang tao versus keratin from hair and skin ng ng same person. Okay? So ngayon, ang gusto kong ibigay niyo sa akin is alin ang mas closer? Keratin from skin and hair of the same person or keratin from skin
to skin of different people. Okay? Alin ang mas close in terms of structure? Keratin sa hair at balat ng isang tao o keratin ng balat ng magkaibang tao? Okay? So, paano siya gagawin? Then yung gagawin yung purity function to get the similarity index. Okay? I'll get the keratin ng hair versus skin of the same person. Okay? So, paano gawin niyo po siya? Punta kayo sa view, and then, sa data processing, may makikita po kayo dyang purity. Okay? Then, dito sa ating file viewer, hanapin natin yung dalawang spectra na i-compare natin. So, si CJV hair, tama. Right-click, send to source. Tapos, CJV skin, right-click, send to reference. So, regardless kung sino yung unahin nyo, basta mauuna ang send to source. Wala tayong a-assign sino si source, sino si reference. Kahit sino, basta uunahin nyo i-click si send to source. Okay? So, mapapansin nyo visually, parehas lang sila. Okay? Pero, if you want to get their similarity index, again, purity, hanapin si sample 1, send to source, sample 2, send to reference, then calculate. Purity index is 0.9736. Okay? So, 97.36% similar yung keratin sa balat at keratin sa hair. Ngayon, sa pharma, nakabase kasi sila sa USP. So, ang ginagawa, US Pharmacopoeia Standards. So, ang ginagawa nila, meron silang raw materials. Yung raw materials nila, kailangan, although hindi siya pure USP standard, for practical reasons, hindi ka pwedeng bumili ng USP standard to use for manufacturing. Ibabangga nila ngayon yung raw material nila sa USP standard. Para masabi nilang no significant difference yung raw mat sa standard, ang score ay dapat greater than 0.95. This is correlation coefficient R. Okay? Dapat yung R value nila is more than 0.95. So let's say, according to USP guidelines, is there a significant difference between keratin sa hair at keratin sa skin? Based sa USP guidelines, wala. Okay. Ngayon, ang goal natin is hindi yon, which is closer. Keratin balat to hair or keratin balat to balat. Okay? I've already identified the similarity index ng skin to hair. Gawin niyo naman po yung skin to skin. So, pakitandaan, 9736. Click niyo lang po, okay. Ay, hindi na po siyang makakikita pag gusto namin tingnan ulit yung similarity. Dito po, bawat data processing na ginagawa nyo, nanganganak siya ng sub-file. So for example, ito, si CJV hair, ito yung original file niya. Tapos nag-spectrum search ka, makikita mo. Tapos purity, makikita mo. Under isang file. Sa isang file. For example, si PE plastic. Ito yung PE plastic. Nag-spectrum search tayo. Nag-atmosphere correction tayo. Nag-pick table tayo. Nakikita niyo lang dito. Okay. Compile pa rin pala. Oo, hindi mo ma-overwrite yung original. Magkakasama siya. Manganganak lang siya ng mga... Para at least pwede niyo kung balikan. Matitrace mo pa rin yung original. Okay? Sa purity po, doon lang po siya napunta sa may sa hair lang po, which is the source, or pati po dun sa reference. Anong ibig mo sabihin? Yung- Dapat both. Ay, hindi. Sa source lang. Sa source lang siya. Ang pinaprocess mo is yung source. Ginagamit mo yung reference to get the similarity of the source. Okay? Sige, kayo naman po, gawin nyo yung, kunin nyo yung similarity index ng skin to skin.
Lagay mo daw yung daliri mo. Go to view. Sige, assist ko si ma'am. View. Right click. Tapos send to source. Na-click nyo na ba yung purity? Hindi, ipipindutin nyo muna. Pindutin nyo muna yung purity. Yan. Ready? Send to source. Calculate. Right. Yung keratin ng hair sa skin. So technically, kailangan hindi siya same. So, anong judgment niya? Mas malapit po yung same person. According to the standard, keratin siya. Hindi siya. So, this is skin to skin. The other one is Sa hair. hair to Skin. skin of the same person. Okay? Yes. Actually, hindi siya error. Mas malapit ang skin to skin ng magkaibang tao. Basa kasi. Basa kasi yung isang skin. So may factor yung oil. Hindi siya pwede sir. Hindi. Ulit. Kasalanan lang mga inasal yan. Dapat dry. Nagkamay. Hindi ko na punasan yung kay ma'am, pinunasan ko yung kay ma'am. Okay? So, yun yung mga factors kaya sabi ko importante na dapat hindi nyo kinocontaminate yung sample. Okay? Sige. Ngayon, since wala si Sir Rich, bahala siya. Identify nyo ngayon if there's a significant difference between cassava starch and pineapple starch. Matras na. Sino hindi pa nakatry? Sige. Mamaya si Sir. Sa taas. Ito pa na. Purity Kasi natin yung mas kasama. Ano tsaka iba pa na Pipindutin po ulit yung purity. Hindi na. Sample. Galing mo yung it's 98.23% match. final judgment. Start sila pa rin. Mali. So yung sinasabi ni ma'am, tinatanong ko ni ma'am kanina if there's a way to discriminate starch from cassava versus pineapple. Possible pero medyo challenging kasi very close yung similarity nila. If siguro less than 0.5 kaya mo ma-discriminate. Okay, sige. So just to review, okay, I want you to, anong gusto niyong sample? Sige. Sir, pwedeng pumilas ng konti dito. Maliit na plastic. Sige sir. Pwede yan. Okay lang po. Baka maliit. Yan. Oh, sir, identify mo yan. Wala akong gagawin. File name. Plastic.
seconds lang. Okay. Ay, dumikit. Then mo lang po muna matapos, sir. Okay. Sige, pwede mo na po idikit yung sample mo. Sinagat. Sagat mo, sir. Hindi, huwag ka matakot. Pihitin mo. Yan. Okay. Then, measurement. Make samples. Pakitanggal ko muna. Pwede na po mawala ito. At least balak mo pa siya ibalik dito. Ang wash bottle hindi tinataob, ha? Lagi ka mahirapan, sir. Pwede mo po siyang ilagay na lang sa tissue. Pag nahirapan po kayong i-dispense yung alcohol, pwede naman sa tissue. Ano po lang. Okay, identify. Ako nakalimutan mo na. Hindi ko man alam. Anong sagot? So, anong identity ng sample? Highest score? Ito po, no? Sige, click mo. Tama ba? HDPE? High density polyethylene? Opo. Yun po yung... Ang pag-a-assess nyo, syempre hindi nyo alam yung sample. So, ang pag-a-assess nyo ay based sa matching light spectra. Okay? So, tama po ba na HDPE siya? Okay. Tama. So, plastic bags naman ay either HDPE or low density polyethylene. Okay. So, sir, meron ka dyan raw mat ng polyethylene. Kunin mo yung similarity index. Parehas silang polyethylene pero in terms of purity, no, match pa sila. Okay. Click, fix search. Close. Close. Bigay mo po yung similarity index ng polyethylene. Supposedly, dapat yan yung standard, pero mas pure pa yung plastic wrapper natin. Kaklik ko na po.
still polyethylene. Hindi lang siya pure. Sumagot siya. 958. Pasok pa. Naman ako. Ay na po. Okay na? Sige. Question. May gusto pa kayong gawin? Experiment? May gusto pa kayong compare?